kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Headlines. All departure order inilabas ng Sandigan Bayan laban kina Senator Jinggoy Estrada, Janet Lim Napoles at dalawang iba pang akusado sa PDAV scam. Headlines. Pagbuo naman ng Special Division na tututog sa PDAV scam, binara ng Sandigan Bayan. Headlines. Pagresolba sa lumalalang kriminalidad, pinatutukan ni Pangulong Aquino sa Philippine National Police. Headlines. At isa pang Pinoy at isang Malaysian panibagong biktima ng kidnapping sa Sabah. Headlines. Sa negosyo mga kasama, dollar remittances ng mga OFW tumaas noong Abril. Headlines. At sa ibayong dagat, 13 tao binitay dahil sa terrorist attacks sa Xinjiang, China. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Martes, June 17, 2014 at ito ang RMN News Nationwide. Live tayo sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXDC 621 RMN Davao, DYRI 774 RMN Iloilo, DYVR 657 RMN Rojas at sa RMN Immediate TV Zamboanga. Live din international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA at sa lahat po ng number 1 AM stations sa buong bayan. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Mga kasama, lagay muna ng panahon. Abay, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtaman na pag-ulan ang Mindanao, Kanlurang, Kabisayaan at Palawan. Ito'y epekto na rin ng umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa bansa. Ang Metro Manila at ang dalalabing bahagi po ng bansa ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pag-ulan at pakidlad, pakulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin naman mula sa timog kanluran ng ang iiral sa Luzon at ang baybaying dagat sa lugar na ito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Inaasahang papalo sa 25 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. RMN News Nationwide. Hindi muna makakalabas ng bansa sina Senator Jinggoy Estrada, Janet Lim Napoles at 12 iba pa na sangkot sa PDAV scam. Ito'y dahil sa inilabas na whole departure order ng Sandigan Bayan sa 5th Division laban sa mga akusado. Bukod sa dalawang personalidad ay sakop din ng HDO sina Pauline Therese Mary Labayan, DBM Undersecretary Mario Relampagos, Rosario Nunez, Lalaine Paule, Marilu Bare, Alan Haveliana, Rodora Mendoza, Maria Julie Villar Lalbo Johnson, Victor Roman Kakal, Maria Nines Guanizio, Romulo Relevo at Jan Raymond de Asis. Matatandaan sa raffle ng Sandigan Bayan ay napunta sa 5th Division ang isang kasong plunder at 11 pang kasong grab ni Estrada kaugnay sa 10 billion pork barrel scam. Samantala, naghain naman ng supplemental motion ang kampo ni Senator Juan Ponce Enrile sa Sandigan Bayan. Layunin nitong kontrahin ang paglalabas ng warrant of arrest sa kanya, gayon din ang dismissal of information kasunod ng hiling na mabasura ang kaso. Ayon sa mga abogado ni JPE, dapat na ipaalam sa kanilang kliyente ang nature at ugat ng akusasyon. Nakadagdag umano sa kalituhan ang alegasyong nakatanggap ng kickback si JPE mula sa scam. RMN News Nationwide. Sa kaugnay na balita mga kasama, oposisyon umaasa sa patas na paghatol ng Sandigan Bayan sa PDAV scam. Ang kasama mo sa balita, Conde Bata. RMN Report.
Umaasa si Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez na magiging patas ang Sandigan Bayan sa paghatol sa mga nasasangkot sa pork barrel scam. Ayon kay Romualdez, gawin sana ng mga maestrado ang kanilang tungkulin at hindi sana umantong na maging kangaroo court ang Sandigan Bayan dahil sa pagmamadali na proseso na mapanagot ang mga gawit sa anomalya. Kung idadaan pa rin sa normal na proseso at hindi mamadali ng korte, ang justisya ay may papakita nito na maibibigay pa rin ang justisya na hinihingi naman ng isang Juan de la Cruz. Suportado at tinala din ang oposisyon sa abilidad ng Sandigan Bayan sa paghawak ng kaso dahil napatunayan na ito sa mga nakalipas na taon. Ipinangubayan ng independent minority sa Sandigan Bayan ang desisyon at kapalaran ng mga dawit sa PDAC scam, ngunit umaasa na mapapawalang sala ang kanilang lakas chairman na si Senator Bong Revilla Jr. Para sa DZXL 558, ang public service station na maaasahan para sa masang Pilipino, Konde Batak, handang tumulong sa iyo. RMN Nationwide. Lumalabas mga kasama sa investigasyon na umaabot sa 15 bilyong piso ang perang pumasok at lumabas sa bank accounts ni Janet Lim Napoles mula Marso 2003 hanggang Hunyo 2013. Base sa nakalap na dokumento ni Atty. Levito Baligot, lumalabas sa loob ng 10 taon ay umabot sa 14.912 billion pesos ang perang naglabas-pasok sa mga bank account nito kung saan may natitira pang 4 na bilyong piso. Sa records naman ng whistleblower na si Ben Hurloy, makikita rin ang bilyon-bilyong deposito at withdrawals at iba't ibang accounts ng ni Napoles at ng mga questionable nitong non-government organizations. Bukod dito, sa inilabas na dokumento ng tagapangasiwa ng records ng ari-arian ni Napoles na si Maria Sula, may 74 na mga lupain ang Pork Barrel Queen. Samantala patuloy na inimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council ang mga naiulad na ari-arian ni Napoles. Apat at Alcala, hinahanap ng isang senador sa mga susunod nakakasuhan sa PDAF. Ang kasama mo sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Mariin ang tanong ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. kung bakit hindi napapaulat ang mga pangalan ni na Budget Secretary Butch Abad at Agriculture Secretary Proceso Alcala sa mga susunod na batch ng kakasuhan kaugnay sa PDAF scam. Nagtataka si Revilla kung bakit sina Senators Gregorio Honasan, TESDA Director General Joel Villanueva at iba pang dati at kasalukuyang kongresista ang sasampahan ng malversation of public funds. Malinaw naman ayon kay Revilla na nabanggit din ni whistleblower Ben Harluy at negosyante si Janet Lim Napoles, sina Abad at Alcala na may malaking partisipasyon sa pork barrel scam. Hamon ni Revilla sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III maging sinsero sa slogan nito na daang matuwid dahil kung hindi, palitan na nila ito ng palikulikong daan. Kung tutuusin ayon kay Revilla, may iba pang ang administration senators ang dawit din sa pork barrel scam pero nakakapagtaka na hanggang ngayon hindi pa rin sila kinakasuhan. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak, RMN. Radyo mo Nationwide. RMN News Nationwide. Mga kasama, binara naman ng Sandigan Bayan ang hirit ng Ombudsman na bumuo po ng Special Division sa hahawak sa mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. Sa 3 pahinang komento na isinumiti sa Supreme Court, iginiit po ng mga maestrado ng Sandigan Bayan na regular division dapat ang humawak sa pork barrel cases para maging patas para sa mga nasasagdal at iba pang may nakabimbing kaso sa hukuman. Ayon kay Sandigan Bayan ayon sa Sandigan Bayan, kung pagbibigyan ang hirit na 2 special divisions, maapektuhan ang ibang mahahalaga at malalaki ring kaso na dapat ding pagtuunan ng kaparehong pansin. Sa kabila nito, tiniyak ng Sandigan Bayan na hindi nila uupuan ang pork barrel cases kung saan tinututukan ito ng taong bayan. Inaasahang kasama ang usaping ito sa mga tatalakayin sa Anbang session ngayong umaga. Sa iba pang mga balita, mga kasama, pinapugpok ng Malacanang naman ang mga tauhan po ng Philippine National Police na madaliin po ang pagresolba sa mga krimen. Ito ay dahil sa magkasunod na pagpatay sa 2 kilalang personalidad noong nakaraang linggo. Ayon kay Presidential Communications Operation Office Secretary Sani Coloma, seryoso si Pangulong Aquino sa layuning pagsugpo sa mga krimen. Matatandang pinagbabaril po
ang negosyanteng si Richard King sa Davao City noong nakarang Huwebes ng gabi habang kumakain ng hapunan sa loob po ng kanyang pag-aaring hotel. Pinagbabaril naman ng lalaking nakamotor ang international race car driver na si Enzo Pastor habang nagmamaneho sa kahabaan ng Visayas Avenue noong nakarang linggo din. Iginiit ni Coloma na kailangang maresolba ng mga otoridad ang mga kahalintulad na krimen para matiyag ang seguridad ng publiko. Dalawang mga biktima naman ang panibagong dinukot ng mga armadong lalaki sa Sabah, Malaysia. Ayon kay Omar Mamahed po ng Sabah Criminal Investigation, ang dinukot ng mga biktima ay kinabibilangan ng isang Pilipino na kilala lamang sa pangalang Maslan at isang Malaysian na kinilalang si Chan Sai Chun, 32 anyos. Sa ulat, nagtatrabaho ang mga ito sa isang open sea fish farm nang dukutin ng mga sospek na sakay sa isang bangka. Matatandaang noong Abril, isang Chinese tourist at Pinay worker naman ang dinukot ng Abu Sayyaf sa Sabah na kanila pong pinalaya noong nakaraang buwan. Nitong Mayo naman, isang Chinese na nagtatrabaho sa fish farm sa Sabah din ang dinukot ng mga bandidong grupo. Mga OFW sa Thailand pinag-iingat pa rin sa kabila po ng pagbaba sa alert level doon. Ang kasama mo sa balita, Joyce Adra. RMN Report. Pinag-iingat pa rin ng Department of Foreign Affairs ang OFW sa Thailand. Sa kabila ito ng pagbaba ng DFA sa Alert Level 1 sa Thailand mula sa Alert Level 2. Una nang inalis ng Thai government ang pinairal nitong nationwide curfew doon. Inalis na rin ng Philippine government ang deployment ban sa OFW sa Thailand matapos humupa ang tensyon doon. Kasama mo sa DFA para sa DCXL 558. Ang public service station na maaasahan para sa masang Pilipino, Joyce Collantes Adra, handang tumulong sa iyo. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Komite na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa NBP. Binuo ng DOJ. Ang kasama mo sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Ipinagutos na ni Justice Secretary Lani Dilim ang pagbuo ng komite na siyang tututok sa investigasyon hinggil sa naganap na VIP treatment ng mga preso sa New Bilibid Prisons. Ayon kay Dilima, magtatalaga siya ng 3-man team na mag-iimbestiga sa samot-saring anomalya sa NBP. Kabilang sa tututukan ng komite ang pagbibigay ng pahintulot sa ilang opisyal ng NBP na makapagpa-confine sa pribadong ospital ay ng high-profile inmates, ang talamak na droga sa Bilibid, kubol system at maraming iba pa. Kahapon, sinibak na ng DOJ ang dalawang doktor at head guard dahil na rin sa pagbibigay pahintulot na mga confine itong si Ricardo Camata na pawang convicted drug lord sa isang ospital sa Tondo na kung saan dinalaw pa ito ng starlet at si Krista Miller at dalawa pang babae. Maliban dito, nabunyag din na dalawa pang high-profile inmates na sina Amin Buratong, convicted drug lord, at Herbert Kulangko. Pinuno umano na isang robbery gang na bigyan ng emergency referral para naman makapagpagamot sa mga pribadong ospital sa labas ng NBP. Para sa DZXL 558, ang public service station na maasahan para sa masang Pilipino, Angel Ronquillo, handang tulong sa iyo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. 33 most wanted persons arestado. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamoga. RMN Report. Umabot na sa 33 katawang na-aresto ng mga tauhan ng PNP-CIDG matapos ang kanilang 3 araw na operasyon kaugnay sa pagtubis sa mga most wanted person. Sa 3 araw na operasyon ay ito nasa yung isa sa mga na-arestong most wanted person na kinilalang si Junid Bataluna. Si Bataluna ay nasa yung makarang manlaban sa arresting team habang inaaresto. Ayon kay PNP-CIDG Director Benjamin Magalong, si Bataluna ay may kasong murder na nakatakas noon sa provincial jail ng Cagayan de Oro dahil sa kinakaharap na kaso. Na-recover dito ang isang kalibre 38 baril, live ammunition, 3 peraso ng 5 cartridge caliber 38 at isang perasong live ammunition. Sa lahat ng mga naaresto ay nasa detention cell na ng mga operating teams. Samantala, ang sunod-sunod na operasyon na ito ng PNP-CIDG ay kaugnay pa rin sa utos
ng pamunuan ng DILG at PNP na mas paigtingin ang pagtuloy sa mga most wanted person sa buong bansa. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Mga kasama, tumaas po ang naitalang remittances ng mga overseas Filipino workers noong buwan ng Abril. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ng pinakamataas na naitalang remittance mula noong Disyembre 2013. Sa tala po ng BSP, abay umabot sa $1.9 billion o mas mataas ng 5.2% kumpara sa $1.8 billion noong Abril 2013. Kabilang sa mga nangunguna sa pagpapadala ay ang mga Pilipino manggagawa mula sa Estados Unidos, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Hong Kong at Japan. RMN News Abroad. Sa China, 13 katao ang binitay habang 3 iba pa ang hinatulan po ng kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection dahil sa terrorist attacks sa rehiyon ng Xinjiang. Sa ulat po, dahil sa pag-atake ng mga sospek ay nasawi ang ilang polis, mga opisyal ng gobyerno at ilang sibilyan. Pinakahuling nabiktima ng sospek ang 24 na polis at ilang residente matapos pagbabarilin noong nakarang linggo. Una dito ay noong nakarang buwan din. 39 naman ang nasawi matapos pasabugin ang isang bomba sa capital ng Xinjiang na Urumqi. Mga kasama, live mula sa RMN News Center, Makati City, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayong Martes, June 17, 2014. At sa mga taga Cotabato, susunod na dyan si kasamang Michael Suwan sa Diretso Balitang Cotabato sa DXMY 729. Mga kasama, pwede nyo pong mapanood ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan ng may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Hey girls, Julia Montes